Nagtipon-tipon ang mga call center agent sa locker room dahil tapos na ang kanilang duty. Bawat isa ay ramdam na ang pagod at sobrang antok. Naunang nagpaalam si Athena. "Girls, mauna na ako ha. Kita-kits na lang tonight." Paalam niya sa mga kating sa call center. "Sige girl, ingat ka ha," sagot ng isang babae. Nilitian na lang ni Athena ang mga ito saka tumuloy. Ramdam na niya ang antok kaya kailangan gisingin ang kanyang diwa. Minabuting bumili muna ng kape sa katabing coffee shop. Maya-maya ay sinisingsing na niya ang kape habang naghihintay ng sasakyan pauwi. "Athena, sumabay ka na sa akin. Ihahatid na kita sa dorm mo." Tawag ng baritonong boses mula sa likuran niya. "Nax, iba na talagang mayroon ng kotse." Biro niya sa lalaki nang lingunin ito. "Ikaw talaga. Siyempre kailangan sa trabaho. Mas mainam na ang may sariling sasakyan." Saad ni Alvin. "Sabagay, kaso kailangan ko muna matutong mag-drive." Nagangiting tura ni Athena. "Ano, tara. Alam kong pagod ka na." Anyaya ni Alvin. Hindi na nagdalawang isip na sumama si Athena dahil mahihirapan nga naman kumuha ng sasakyan kapag ganoong oras. Makalipas ang ilang sandali ay lula na sila ng sasakyan. Ngunit dala ng sobrang puyat at pagod ay hindi na napigilan ni Athena ang makatulog habang binabaybay nilang daan patungo sa dorm niya. Hindi naman mapigilan ni Alvin na hindi tingnan ng babae. Napakahamon ng mukha na tulog sa tabi nito. Bawat sulok sa dalaga ay napapangiti. Ilang minuto rin ang nakalipas bago narating ang dorm ni Athena, kaya ginising na ni Alvin. "Athena, we're here." Sambit ito na sinabayan ng pagyugyan sa balikat ng babaeng tulog na tulog pa rin. "Hey, nandito na tayo sa tapat ng dorm." Muling ani nito saka palang naalimpungatan si Athena. Sorry, nakatulog pala ako." "Teka, baka may laway ako sa upuan ng kotse, nakakahiya." Taranta niyang sabi at hinaplos ang sinandalan ng kanyang mukha para punasan. "Ikaw talaga, wala ka namang laway. Ako na lang ang maglilinis mamaya." Saad ni Alvin na natawa dahil sa ginawa ng dalaga. "Siyempre nakakahiya naman kung may laway. At isakay na nga lang ako tapos lalawayan ko pa." Nahihiyang wika ni Athena. "Ikaw talaga, nakuha mo pang magbiro. Sige na, see you later. Dadaanan na kita rito mamaya para hindi ka na mag-grab." Nakangiting tura ni Alvin. "Uy, halawag na. Nakakahiya na masyado." "Supervisor tapos gagawin kong tagahatid sundo? Mag-grab na lang ako, ano ka ba?" Saad ni Athena. "Sige na, pumayag ka na nang makababa ka na. Alam kong pagod ka dahil marami kang ginawa kanina." Pagpumilit ng lalaki. Napakamot sa ulo si Athena pagkatapos ay pumayag na lang sa inaalok nito. "Fine, ayan, pumayag na ako. Baka pwede na akong bumaba dahil antok na ako." Saad niya para wala lang mahaba pang usapan. "Alright, see you tonight." Nakangiting wika ni Alvin. Bago tuluyang nakababa si Athena ay nahawakan ni Alvin ang kamay niya na siyang nagpatigil saglit sa pag-ikot ng kanilang mundo. "Sorry, kukunin ko lang sana itong car charger." Hinging paumanhin ni Alvin na naunang natauhan at ipinakita ang hawak na car charger. Paklingiti na lang ang sinagot ni Athena sa lalaki tsaka nagmamadaling bumaba dahil tila ba may bolta-boltahin ng kuryente ang nananalaytay mula sa kanyang kamay na tila dumaloy sa buong katawan matapos mahawakan ni Alvin. Matagal na silang magkakilala at naging malapit na magkaibigan, lalo na sa labas ng trabaho.
Pero ngayon lang sila nagkasabay na umuwi at may ganoong nangyari na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Diretso siyang pumasok sa gate ng dorm at hindi na nilingon pa si Alvin kahit bumisina pa ito bago umalis. Pabagsak na nahiga sa kama at muling inalala ang nangyari kanina lang. Ang paghawak ni Alvin sa kamay niya. Pakiramdam niya ay sinadya iyon at hindi aksidente lang. Bakit naman ganun ang naramdaman ko? Tanong ni Athena sa sarili habang nakatingin sa kisame. Ilang sandali pa ang pinalipas niya bago bumangon upang maghugas at nang makapagpalit na ng damit para matulog. Matamis ang mga ngiti ni Alvin habang nagmamaneho. Parang nanalo sa loto ang pakiramdam dahil sa nahawakan ng kamay ni Athena. Hindi lang naman talaga yun aksidente, kundi sinadya nitong hawakan. Makalipas ang ilang minutong pagmamaneho ay nakarating na ito sa tirahan. Naroon pa rin ang matamis na ngiti hanggang nakapasok sa loob ng bahay. Ang lambot ng kamay niya, ang bango-bango pa. Bulong ito sa sarili at muling inamoy ang palad. Naroon pa rin ang halimuyak ng pabango ni Athena. Para itong timang nakausap ang sarili habang nakangisi hanggang sa loob ng kwarto. Pabagsak na humiga sa kama at ramdam na rin ang antok. Madalian itong hinubad ang suot na pantalon. Pagkatapos ay ang long sleeve naman. Tanging boxer na lang ang natirang sapot sa katawan. At bago tuluyang nahimbing, ay pangalan pa muna ng babae ang nabigkas. Nagpasya si Athena na kumain na lang muna bago matulog para hindi na madisturbo mamaya. Kahit bagsak na ang katawan at sumasara na ang mga talukab ng mga mata ay pilit na nilalabanan. Wala na siyang kasama sa dorm kapag ganoong oras dahil pumasok na sa trabaho at ang iba ay mga estudyante pa kaya tahimik ang paligid at iyon ang pagkakataon niya para makatulog ng mahimbing. Pagkatapos niyang kumain ay sinabi na lang muna ang mga pinagkainan sa maliit na mesa dahil bumibigay na talaga ang kanyang mga mata. Muntik pang mabitawan ng baso nang uminom ng tubig. Oops! Nabigkas niya at saka inayos. Pagkatapos ay diretso na sa kama at nahiga. Wala pang 5 minuto ang nakalipas, ay tuluyan na siyang nakatulog. Lumipas ang mga oras. Kalam ng sikmura ang nagpamulat sa mga mata ni Alvin. Dahil hindi na nagawang kumain ng agahan sa sobrang antok na naramdaman pagdating pa lang ng bahay kanina. At dahil mag-isa lang naman siya roon, ay nagpa siyang magpa-deliver na lang ng pagkain para makabalik muna sa pagtulog dahil 1:00 pa lang ng hapon. Ilang saglit ang nakalipas ay humiga ito sa sofa. Pigil na pigil ang pagpikit ng mga mata dahil baka hindi mamalayan ang pagdating ng in-order na pagkain. At para masigurong hindi makatulog, ay nagbukas na lang muna ng social media. Makalipas ang mahigit 10 minuto ay may nag-doorbell. Dali-dali siyang tumayo upang kunin ang pagkain at hindi na alintanang nakaboxer na lang na lumabas. Ngunit napakamot ito sa ulo nang malimutang kumuha ng pera kaya saglit na pinaghintay ang delivery boy. Makalipas ang ilang sandali ay nilalantakan na nito ang mga pagkain. At nang natapos na ay tinakpan na lang muna sa lamisita ang mga natira. Saka nahiga na lang sa sofa at doon na ulit nakatulog. Nagising si Athena bandang 3:00 ng hapon. Matapos magdatingan ng mga kasama niya sa dorm mula sa universidad. Ayos na rin ang kanyang tulog na kahit papano ay umabot naman ng 8 oras. Pinasya na lang din niyang kainin ang pagkain tira kanina para hindi masira. Pagkatapos ay saglit munang nagmuni-muni hanggang sa maalalang sinabi ni Alvin na dadaanan siya nito. Kaya dali-daling dinampot ang mga ginamit sa pagkain, binibig palabas at dinala sa lababo para hugasan.
Hi ate ganda. Bati rito ng isang babae. Hi, maaga ka yata ngayon. Kumusta ang studies? Bati naman niya sa dalagang estudyante. Okay naman po ate. Ikaw, kumusta naman po ang work? Magiliw na turan ng babae. Ayos naman. Nakakaya kahit papano. Siya, maiwan muna kita. Papasok na ako sa room ko. Alam mo na. Maghahanda pa sa pagpasok at baka maunang dumating yung grab. Nakakahiya kung paghintayin ng matagal. Paalam ni Athena sa babae. Sige po, ingat ka po sa pagpasok sa work. Nakangiting turan nito. Thanks, Lay. See you tomorrow. Wika ni Athena sa iniwan ang dalaga. Isa si Lay sa mga nakasama niya sa dorm at nakapalagayan niya ito ng loob. Bye ate, ingat ka ulit. Baka kasi makatulog ako, hindi ka na makapagpaalam sa akin mamaya. Pahabol na biro ni Lay. Kasunod ang mahinang tawa. Ikaw talaga, ayos lang yon. Sige na, magpahinga ka na rin. Nakangiting saad ni Athena at saka tuluyang pumasok sa okupadong kwarto. Inayos niya ang mga hinugasang gamit. Pagkatapos ay bumalik siya sa paghiga dahil medyo maaga pa naman. Sinubukan muling matulog, ngunit hindi na nakikisama ang kanyang mga mata, kaya nagpasyang maligo na lang. Sa kabilang banda, napabalikwas ng bangon si Alvin dahil sa tunog ng alarm clock na nasa uluhan nito. Sumandal muna sa sofa para ikalma ang sarili. Maya-maya ay hinaplos ang sariling mukha, tsaka nagmamadaling tumayo para linisin ang mga pinagkainan kanina. May 1 oras pa naman para maglinis at mag-ayos ng bahay. Minsan lang kasi sa 1 linggo na mayroong pumupunta roon para linisin ang buong bahay. Ayaw nitong kumuha ng stay-in na katulong dahil wala namang alagaan bukod sa bahay. Pagkatapos magligpit ay dinampot ang cellphone at pinadalhan ng text message si Athena. Hindi pa man nailalapag ang cellphone ay tumunog iyon. Umupo ito ulit saglit sa sofa at nakipagpalitan na ng text message kay Athena at abot tenga ang mga ngiti. Ano kaya kung paibigin ko siya? Sa isip nito matapos isend ang text message kay Athena. Matagal na rin naman itong kasama sa call center ang babae at ang pinagkaiba nga lang ay siyang supervisor. Kaya iyon na rin ang naging daan para lubusang makilala. Isa si Athena sa mga pinaka-aktibo sa grupo. Masayahin at laging nakangiti. Sa ilang beses na rin nilang magkasama sa mga event ay masasabing hindi boring kasama ang dalaga. Kung iisipin naman ay natural na gano'n ang presensya dahil kasama sa dapat na tinataglan ng isang call center agent. Ilang minuto pang natulala si Alvin bago mapagtantong kailangan pang maghanda para sa pagpasok. At nangako pa nga kay Athena na dadaanan niya ito para sabay na silang pumasok sa trabaho. Samantalang, medyo hindi na nagugustuhan ni Athena ang nararamdaman habang ka-text si Alvin kanina. Ito na bang tinatawag nilang kilig? Tanong niya sa sarili habang nakatingala pa sa kisame. Yakap-yakap ang cellphone. NBSB nga naman siya. Kahit pa may mga nanliligaw rin naman sa kanya. Kaso puro nasa ibang bansa. Ayaw niya ng ligawan sa internet. Ilan na rin sa mga nakakausap niya ang nagpakita ng interes pero tinanggihan niya lang dahil sa isiping baka may mga pamilya o kaya ay asawa ang mga yun. Ay basta, hindi ako magiging kabit, lalo nang manira ng pamilya. Wika niya at saka tumayo at nagbihis na. May kalahating oras pang nakalipas bago nakatanggap ng text message mula kay Alvin. Pagkabasa sa mensahe ay kinuha na niya ang mga gamit tsaka lumabas. Nasa labas ng lalaki at naghihintay sa loob ng kotse. Hay, bati nito kay Athena pagpasok sa passenger seat. Hay,
Muntik na akong tumawag ng Grab eh. Sagot ng dalaga. Medyo traffic lang. Sorry kung pinaghintay kita. Paliwanag ni Alvin. Okay lang. Kakahiya pa nga sa'yo kasi dinaanan mo pa rin ako rito. Saad ni Athena. Kung ano ang sinabi ko, yun ang gagawin ko. Seryosong wika ni Alvin, tsaka lumapit ng bahagya kay Athena upang ikabit ang seatbelt. Samyo ng dalaga ang gamit nitong pabango na kay sarap ng dating sa pang-amoy. Thank you. Sambit na lang niya dahil medyo may nararamdamang kiliti nang sumagi sa kanyang baywang ang kamay ni Alvin. Nginitian lang siya ni Alvin, tsaka binuhay ang makina ng sasakyan. Maya-maya pa ay tinatahak na nilang daan tungo sa pinapasukan nila. How's your sleep? Pagkuwaitan ng Alvin pero nakatuon pa rin ang pansin sa pagmamaneho. It was good. Ikaw? Simpleng sagot ni Athena. Okay naman. Ikaw ang huli kong naisip, kaya masarap ang tulog ko. Hindi sinasadyang napalakas ang pagkakasabi ni Alvin sa mga huling salita, kaya dinig na dinig ni Athena, pero nagkunwari siyang walang narinig. Anong sinabi mo? Sorry, hindi ko kasi naintindihan. May bumusina eh. Palusot niya, para lang ulitin ni Alvin ang sinabi. Totoo namang may bumusina, pero mahina lang naman, kaya narinig niyang lahat, pero nais pa muling marinig. Yung sabi ko, okay lang. Nagulat lang ako sa alarm clock kanina. Sagot ni Alvin at taliwas iyon sa nais niyang marinig. Ganun ba? Nasambit na lang ng dalaga dahil medyo nadismaya sa sinagot ng lalaki. Tumango lang din si Alvin bilang tugon. Natahimik sila pareho hanggang sa nakarating ay hindi na muling nag-usap. Hindi na rin hinintay ni Athena na pagbuksan siya ng lalaki ng pinto. Salamat sa pagsabay. Tanging sinambit ng dalaga, saka naunang lumakad, papasok sa gusali. Napailing na lang din si Alvin dahil sa napansing pag-iiba ng mood ni Athena. Sa hindi malamang dahilan, kaya napabuntong hininga sa kinuha ang mga gamit at sumunod na rin papasok. Dumiretso si Athena sa pwesto niya at bumati sa mga katim na naroon na rin lahat. Sorry, medyo traffic kasi. Hinging pa umanhin niya sa mga ito. You're just on time. Saad ni Irish. Simpleng ngiti na lang ang sinagot ni Athena. Makalipas ang ilang sandali, nakapwesto na ang lahat at hinarap ang kanilang mga computer. Alright, see you around guys. Paalam ni Alvin. Paano huhubugin ng tadhana ang kapalaran ni Athena? Si Alvin na nga kaya ang lalaking unang makapagpaibig sa kanya. Abangan ang karugtong.